supernatural favor is mine. It's mine. It's mine. Open doors. Open doors. Prosperity. All prosperity. Blessing. Miracle money. Miracle money Shall be my portion. shall be my portion. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Bigyan tayo po the business of the Lord. Pati natin ang ating mga katabihan sa linggo namin. You are blessed that you are here. You are blessed that you are here. Ikaw ay pinagpala. Lahat tayo pinagpala. The third time. Lahat tayo pinagpala. Again, again. 2026. 2026. Supernatural favors. Supernatural favor It's mine. is mine. It's mine. Is mine. Para pa natin ito. Hallelujah. Glory to Jesus. Ano tumawag sa pag-claim ng blessing? Sa pag-claim ng blessing, kailangan mayroong tinatawag na yung salitang angas pa. Amen. Hindi pwede 2026. Magsisimula tayo. Although we are facing a lot of limitation. Yan ang mga gawain ng Hawaii. Bigyan tayo ng mga limitasyon. Pero yung limitasyon ay tayo ba sa isip lang po yan. The first battle is in our mind. Pag dito napanalunan mo, the rest will be okay. The rest will be smooth. Amen. And of course, palapakan na natin ang ating mga sarili. Congratulations. Dahil marami po ngayon, they don't even know na ang first Sunday, importante po yan. Yung last Sunday ng December, importante po yan. So magkalutong po yan. That's why the month of December is a month of Thanksgiving. It's not a month of asking for something. It's a month of Thanksgiving. But in the month of January, kung tayo full of Thanksgiving, bakit po? Maraming hindi nakaabot ng December. Kaya yung month na yan, it's a month of Thanksgiving. Amen. We are not celebrating Christmas, which is the practice. It's more alike pagan practices. Marami tayong mga pamahigin, yung mabilog-bilog. Diba, diba? Hanggang New Year, nakabot yan. Mas marami yung New Year. Kaya ang sabi nila, kailangan din kami pagpaputo. Bakit? Para lumayas ang masamang espiritu. Ay tayo pa, hindi lalayas ang masamang espiritu. Dahil yung nagpaputo, yun ang may dalang masamang espiritu. Ang pinaka-importante sa lahat, meron pang mabago. Kaya sabi ng Panginoon, in the 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, you must be a new creation. Amen. Yung dating pagagalitin ng 2025, ngayon dapat hindi na. Yung dating sinusunod, ngayon dapat mapagmahal na. Amen. Amen. Yung dating noon, makagalitin, ngayon meron ka ng self-control. Yan ang totoong signo natin, ma'am. Amen. Yung dating 2025, maraming marites. Maraming pagkakit. Pero pagdating ng 2026, ang marites natin ngayon, ito na po ba? Salita ng Panginoon. Amen. Amen. The Bible says in the book of Ephesians, we must redeem the time because the days are getting evil. Nararamdaman niyo ba ang mundo natin? Pasama na lang pasama. Yung abnormal sa salita ng Panginoon, parang normal na sa atin. Diba? Normal na same-sex marriage, normal na magali, normal na magkampo. Diba? Normal na yung makapatay. Yung pa yung nasa kulungan. Nung in-interview siya, nung nakapatay siya, ano po sabi niya? Tao lang po kasi ako. Don't you ever know the moment na sinabi mo, kasi tao lang ako, bakit ganito? Don't you ever know that you are already captivated by the words, by the manipulation of the enemy? That's why dito, 2026, when we play supernatural favor, when it says supernatural favor, hindi po ito ordinary. Tanungin niyo ako bakit? Dahil hindi tayo ordinaryong nilalang ng Panginoon. Amen. Hindi pa niya tayong mapapala sa kanya ng kaunti. According in the book of Psalms chapter 82, nilikha tayo ng Panginoon, mapapala sa kanya ng kaunti. Dito tayo ngayon to celebrate the goodness of Jesus. 2025, 2026, January to December, wala tayong gagawin kundi mag-celebrate.
gawin natin kung ano yung nararapat na dapat natin gawin. Sino yung nagpunta dito na gusto ng kagalingan? Kasi yung kagalingan yung masakit talaga. Taas ko kamay. First time po, Lord Jesus, ano po paramdaman nyo? So, this is the work of the Ilibang. Alam niyo po, bakit maraming may karamdaman? Bakit maraming may sakit? Because the Bible says, Hosea 4:6, for my people will destroy lack of knowledge. Amen. Amen. Knowledge located is no other than from sa salita ng Panginoon. Amen. Sino excited ba? Na dapat excited ka? January 1 hanggang magtatapos, hindi pwedeng kada araw wala kang matutunan. And right now, month of January, we are now in the season of sacrifice. From December, we are in the season of Thanksgiving. Ngayon, we are in the season of sacrifice. Sino na 40 days fasting. Kaya very beneficial yung prayer and fasting. Pero tandaan natin, prayer, nasa samahan natin yung fasting. Very powerful po yan. Nung nag-pray and fast siya 40 days and 40 nights, it should be enough for 3.5 years ang kanyang mission. At nung sinabi niya sa 7 last word niya, it is finished. Ibig sabihin po bang, it doesn't matter kung gaano tayo matagal sa mundo ito. But for Jesus himself, for our Lord and Savior, enough na yung 3.5 years. Isa lang po siya na ayuno. That's why, kung totoong nililid ka ni Holy Spirit, isa pang palatandaan yan, you are led by compassion. Amen. Tanda mo na ang meron lahat sa atin ay para sa Panginoon yan. Lahat ng meron sa atin, galing sa Panginoon. Agree? Amen. Bahay, lupa, pera sa bangko. Sana all meron. Amen. Ano ba? Lahat ng meron sa atin ngayon, galing yan sa Panginoon ba? Kaya dapat naman na kung ano meron sa atin, dapat magbigay sa Kanya yan ng taluburan. Amen. Amen. The moment na hindi natin nakaka-appreciate, ibinigay ng Panginoon sa atin, yun naman ang opportunity ng kaaway para magkaroon tayo ng affliction, para magkaroon tayo ng karamdaman ng sakit. That's why, importante yung pagpunta natin dito sa luwain. Amen. Bakit po? Because it is commanded by the Lord. Amen. One of the last commandment niya, remember the Sabbath day and keep it holy. Huwag niyo akong kinala sa pastor. Tingnan niyo po ako mula sa salita ng Panginoon. Kung kayo buhaw sa salita ng Panginoon, dapat bago kayo pumunta dito, ang sasabihin niyo, Lord, hindi pwedeng hindi ako pagpalain. Hindi po pwedeng ang bawat salita na lalabas kay pastor, hindi papasok sa aking passing. Papasok sa aking isipan. This very moment, This very moment, every word that I receive every word that I receive from my mind, from my mind, from my spirit, from my full spirit, of wisdom, full of wisdom, knowledge, knowledge, and understanding, and and understanding, every word and every word that comes from God, that comes from that God, I will hear today, that I will hear today, will build my faith, will build my faith, will go into my heart, will go into my heart, full of love, full of love, joy, joy, and peace, and peace, full of thanksgiving. full of thanksgiving. Palapakan natin ang Diyos. Glory to Jesus. Tama. Lahat tayo, may mga ng taon, may mga wishes. Tama mali. Wish ko ganito, wish ko ganyan. Sana ganito, sana ganito. Tama, may tell you ba? Kaya hindi ako, hindi sa Telpa ng Mega Ministry. Hindi po ang puso, ang wishes. Bibili po ng Amen. Sapagkat tayo, we are declaring prophetic declaration. Ang salita ng Panginoon ng buhay. Kung ang salita ng Panginoon lalabas sa pamamagitan ng ating mga bibig, I tell you ba, that word will become powerful. Every prophetic declaration, i-receive ko yan by faith. Madalas natin narinig, the more you pray, the more you receive, the more you pray, the more prayer will answer by the Lord. But I tell you ba, kahit basahin mo ang Biblia, walang nakasulat ko yan na ang panalangin is powerful. Walang panalangin, walang prayer na nakasulat sa Biblia that prayer is powerful. There is only one powerful. God is powerful who answer every prayer. By faith we have. Amen. By faith. Kung walang faith kay Jesus, powerful pa rin ang prayer. Kasi di believe, all of us, naniniwala tayo, lahat tayo, mayroong Diyos. Amen. Iba-iba lang ang paniniwala. But the moment you believe, but the moment
in Christ. Now, the God that we serve is Elohim, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, the God who provides, who will answer every prayer that we have. Amen. Yan po ang kapangyarihan ng panalangin, may kasama ang pananampalataya. Tandaan natin, kung yung mga dark ages, ibig sabihin po, yung mga nagpapractice ng sorcery, black magic, Illuminati, they are powerful. Yes, Pastor, they are powerful. Bakit tayo manganap ng Panginoon? Kung yung iba pupunta para magpagamot pa doon, bakit tayo manganap ng Panginoon? Nagre-realize sa ganon. That's why, declare with me, enough is enough. Enough is enough. Today, first Sunday, I will never depend I will never depend sa mga albularyo, sa mga albularyo, witchcraft, witchcraft, at sa mga sinasabi ng tao. at sinasabi ng tao. Depende ako sa salita ng Panginoon. Hindi pwede ako sa salita ng Panginoon. Palapakan natin ito sa word. Glory to Jesus. Mark 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, dahil po ba ha, akin po yung nakaramdaman ng sister, isimulan ko yung bukol sa kanya. Amen. Ibig sabihin, hindi na ako, ordinary po yan. May mga experience po sa pastor, in a single prayer by the grace of God, nawala yung bukol. Nawala yung bukol. Amen. Pero hindi pa ganyan ka-visible. Yung nakakapama na. Experience din si pastor by the grace of the Lord. It's all by the grace of the Lord. May nakakapang bukol dito, nawala rin po yun by the grace of the Lord. Pero that kind of attacks, you are very captivated by fear. Takot. Matatakotin. Yung spirito ng alalahanin. But I tell you, stimulated pa. And I tell you, from glory to glory, January, February, there will be a change. Amen. Amen. January onward. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo natanggap na ninyo yun. At matatanggap na ninyo yun. Amen. Reaction natin ng December, ang mga taon. Mangyari kagad. Kasi ang nangyayari, nag-visa yun ng December. Tapos, ititipla na natin ulit. Next December na. Nakalimutan na. That's why gusto ko yung mga declaration natin pa. Laging merong magte-testimony. Every week merong magte-testimony. Pastor, ako magte-testimony. Yung pinalangin ko, nagkatotoo. Every week merong testimony. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun. Maniwala kayong natanggap na ninyo yun. Ibig sabihin, in the realm of the Spirit, yung dinidesire mo, in the realm of the Spirit, nandiyan na yan. Amen. At matatanggap na ninyo yun. Ibig sabihin, in the realm of the physical, hindi pa. That's why, importante pa yung understanding natin about sa panalangin, about sa prayer, kung paano in the realm of the Spirit will manifest into the realm of the physical. Amen. Ano yung madalas sa tinitignan ni Pastor? Magkakaroon tayo ng 4 wheels. 4 wheels na sasakyan. Proba natin yung sabi ni Mr. Alan, Mr. Alan, sabi ko, at nagiging ako? Fun, ayis. Amen. Uti na po yan. Amen. Burn white. Because that, hindi lang po sa akin trade, but in vision po. In my capacity, I don't have. But in my spirit is alive. Kung sige, kulang na lang. Makita niyo si Pastor, kahit walang inuupuan, uupo ako kung narin na lang pinadrive. Yan ang tinatawag na by faith. Dahil sabi ng Panginoon, you must live by faith. By faith, maniwala kayong natanggap nyo na. By sight, not by sight. Huwag kayong maniwala kung hindi nyo natanggap. Keep on until it manifests. At mas masaya yung bawat encounter nyo po. O declaration yung share nyo yan sa mga mapagkakatiwala sa family. Diba? Huwag nyo i-share yan doon sa mga ang minamarites ay hindi salita. Kasi ang sasabihin niya sa'yo, Sister Susan, imposible yan. Ano po? Ayan, imposible yan. May ganyan. Diba? Alam niyo, mayroong isang istorya. Istorya po yan sa Africa. Alam niyo po nangyari, everyday nag-declare siya. Nagpupuna siya. Nagsasalita. Hindi mo nasasabihan. After a year, this is a true testimony. I tell you ba? Kung nangyari sa kanya, nangyari kay Prophet, mangyayari din sa atin. Amen. Not 1 year, after
faith. Yung mga upuan na yan is a product of faith. Lahat na nakikita natin dito in the physical world is a product of faith. Amen. Wala pa akong nakita na pumunta sa tindahan at namili ng grocery at walang pambili. At pagkatapos ng babayaran na niya, doon sa cashier ang sabi niya, total Christmas naman ngayon. Sasabihin ko, mahal kita. Magagalit sa iyo yung tindero. Sabi niya, kung wala kang pera, umalis ka na. Pero meron akong kakilala by faith and by fire. Ang sabi niya, pupunta ako sa tindahan by faith. Kahit wala akong physical money, I know that God will gonna make it. Amen. Amen. Nung pagpunta niya sa tindahan, yung pagbili niya, nananalangin siya. Oh Lord, thank you. Lord, hindi ko alam bakit mo ako dinala dito, Panginoon. Ano niya yung start, ha? Start, ha? Hindi ko alam. Sige ka naman talaga. Hindi ko alam, Lord. Bakit mo ako dinala dito? Nakita siya ng cashier. Sabi ng cashier, na-amaze siya dahil nakita niya na nanalangin. Nung tinanong pagkati ko, sabi, Lord, paano ang gagawin ko po, Panginoon? Pagkarap niya sa cashier, sabi niya, brother, Kristiyano ka ba? Sabi niya, ako din Kristiyano. At yung, it is a real testimony pa. It is a real testimony. But not in the Philippines. Alam niyo po, actually, Pastor, 2015 to 2020, to hear a lot of testimony from around the globe through social media. Kasama po ako niyan, bilang isang seaman. Pagkatapos naman yung tayo, manood agad ako ng mga testimony, mga prophetic. Alam niyo po ang nangyari, yung tao na yun, sabi niya, yung tindera ko kasi yun, isa po siya Muslim, patong birthday dito Christian. Pero it's very strange sa kanyang testimony. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Kasi bawat isa sa atin kailangan ng Panginoon. Don't you ever know yung mga simpleng salita niyo that will change the life of other person. Amen. Amen. Alam niyo yung testimony ng Muslim na yun. Pero merong isang Kristiano na nag-share sa kanya ng salita. Ang salita na siya niya, let this stay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not be perished. Ang sino maniwala sa kanya hindi mapapahama. That from that kind of verse, nagkaroon ng fountain sa kanyang heart. Sabi niya. And then, there is another story na kung saan na-encounter niya. And at the same time, yung more na yung radiant resisted. That's why yung ginawa niya, umanap siya ng paraan para makahanap ng Biblia. Amen. But yung istorya na yun, habang nag-teach siya papalapit ng tao by the grace of the Lord. And then sabi niya, Kristiyano ka ba? Yes po, Kristiyano. Pwede ka bang mag-share sa akin ng word tungkol kay Jesus? Ang sinir niya, John 3:16. Amen. Alam niyo yung ginawa ng babae, yung tao na yung babae, lalaki Muslim, habang nakikinig siya, tumutulong luha niya. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya, pero isa, yan, pero sustain na naman. Yan, pero sustain na naman, Lord. Because that time, humingi siya ng sign. Kung meron makapag-share sa akin, ano yung salita ko, Panginoon, Lord, ikaw na talaga. Ikaw na talaga. And to make the story short, I tell you, Pam, kung ginagawa natin yung purpose natin, tayo po nagiging beneficial sa bawat isa. And from that moment, dahil sa sobrang saya niya, lahat ng nilagay ng babae na yun, doon sa bar, pinayaran niya. Amen. Amen. Because in this world, the greatest activator is our faith. Amen. The Bible says, faith, hope, and love is the greatest thing. It's love. Ang ibig sabihin po ba, dahil yan kailangan natin, ibig sabihin, love is the greatest thing. Yes po, love is the greatest thing. But faith, for the realm of the physical, this is what we need. Amen. Because faith is the greatest activator, but love is the greatest motivator. Amen. Palapaan natin ang Diyos sa mga. Glory to Jesus. Tayo pa rin ang presence of the Lord. Therefore, I say unto you, whatever you ask in my name, believe that you will receive it, and it shall be yours. And it shall be yours. And it shall be yours. At man, hihingin natin sa Panginoon. I tell you pa, it shall come to pass. Amen. Always connected. Kaya the physical, habang may pagkakataon, we keep in touch together.
will come. At ang papakinggan natin yung mga testimony ng bawat isa, there will be a change in our heart. That one day, sometimes, sinasabi natin, Lord, nais kong matuto, Panginoon. Well, the best thing of learning is from the experience of others. The Bible says in the book of Proverbs, as iron sharpens iron, so one man sharpens one another. Lift up our hands for the Lord. Thank you, Jesus. Oh, Father God, we thank you. And we hear your word. We people of God. Thank you, Jesus. Now, Lord, we are not relying in the things of this world, but we are relying in your words. Lord, wala kaming panghangan mo, Panginoon. Hindi ang kalakasan, pagalingan. O mga katawan namin ito, ay namin po, Panginoon, for the next level of our journey. From glory to glory, certainly. And I speak right now, for it is declared that this year is a year of supernatural people. Let the Messiah await us. Come to your people to fulfill every declaration, to fulfill every desire, that it shall come to pass and cannot be otherwise. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. And every doors of goodness, every doors of favor and prosperity shall come upon your people in the mighty name of Jesus. Lord, in the name of Jesus. Goodbye.
our social media platforms. For our Facebook official page, follow Jesus, the Alpha and Omega Ministry. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies. Let's continue to invite our family and friends, and even our online community, to join us. Family, let's all be online evangelists. You already know what to do. Let's use our timelines, our chats, and our networks to bring more people into the presence of God.